Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po dito sa ating pag-aaral ng the Book of Romans. Amen. Excited naman ako sa second day ng ating chapter review. Ayan, okay. At syempre, no, nung Monday talagang dami. Ang dami niyong sagot at I love it. Okay. Praise God. Ayan. Yes. Ayan, at siyempre, ngayon naman ay naka-record na tayo para pagka hindi niyo naunawaan ang discussion o wala pala tayong meron tayong Q&A tapos discussion, 'no? Tapusin po natin yung dalawang chapters ng chapter 2 at saka chapter 3. Bale, apat po ang questions today, 'no? So, kung may testimony kayo, magsabi na kayo agad kasi para dire-diretso po tayo mamaya. Meron po bang testimony? Pero mamaya pala, sandali lang. Hold your testimony, hindi pa pala tayo nag-pray. Mag-pray muna tayo. Amen. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord God, for this day. Thank you, oh Lord God, for the things that came to us this day to challenge us. Lord, the things that tempt us, Lord, but your word stand before us, Lord God. And your commandments is more important to us. Thank you for the commandments that gives us reason to behave well according to your words. Thank you for the patience, the trust. Thank you for the love, the mercy, and the grace, and so much more that you have given us this day, that we overcame those things that comes our way. Father, may you always do this to us, O Lord God, reminding us of your words. And that as we learn today the book of Romans in this chapter review, may you add to us, O Lord God, knowledge like never before. The knowledge of you. It is your will, Lord, that we should increase our knowledge of you. Then, Lord, in this study, we ask the spirit of knowledge be upon us. We ask for the spirit of understanding and wisdom to give us a wise and understanding heart, so that, the Lord God, we will know you more and more as we study. And that, Lord, that knowledge that we have acquired, that we may use them in our daily lives so we can be the witness of how powerful are your words. Thank you, Lord, for all that's happening in this world. Ikaw lang ang aming kailangan to shield us from untowards incidents, from the violence of men, from the violence of the environment. You alone, God, you alone is our shield and our buckler. Thank you, Father. Today, O Lord God, grant us your Holy Spirit to be with us today, to teach us more, we pray. In Jesus Christ's name, amen and amen. Hallelujah. Ayan, teka, sandali lang po. Sorry about that. I was just putting out my cat kasi makulit siya. Amen. Ayan. Sige. Madami ng tao. Marami kayong guest. Kat, sige. Okay lang. Thank you, Lord. Hallelujah. For the rest of you na we are studying here, kung wala naman kayo sa work, kung wala naman kayong guest sa inyong bahay, I open your cam so may kausap po ako. Thank you, Lord God. Amen. Maganda po may kausap. Kaysa kausap ko yung picture, pag tinanong ko yung picture, hindi sumasagot sa akin. Naka-co-host naman si Antoinette dito, sabi pag sinabi ko, Antoinette, lagay mo sa sa room. Baka kasi natutulog yan. No, patulugin natin sa room. Baka paggising mo, wala ka kasama. Sarap ang tulog mo doon sa ibang room. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po. Medyo nasindak po tayo sa pangyayari sa Middle East ng mga bombahan.
Pati ang kapatid ko doon talagang sabi niya ang lakas nung naka nakalusot ang isang missile pero hindi naman nakapinsala. Ayan, hindi po nakapinsala. Pero yun nga lang 'no, hindi po nakapinsala ng tao. Yung property, oo, pero hindi po nakapinsala ng tao. Pero ngayon ay nasa news na 'no, na sila ay, sumusuko na meron ng peace. We pray na magiging ano po yung peace na 'yan, lasting. Wala na pong kaguluhan. Tao po talaga ang kawawa diyan. Kaya ang panalangin natin sa Panginoon sapagkat ito ay sinabi na ng Lord sa atin, ang panalangin natin ay pakaingatan niya ang mga taong kanya. Yung mga hindi kanya, ah, mayroon silang Diyos, 'di ba? Let their gods protect them. But those who are belonging to God, let it be the Lord our shield. Yan din kasi ang sabi ng Panginoon, He will protect His own. Amen, hallelujah. Kaya po talaga tayo kailangan parte tayo ng pamilya ng Panginoon. Sikapin nating maging parte ng pamilya ng Panginoong Hesukristo. Amen. Hindi po pamilya ng iba tapos magki-claim tayo ng protection sa Panginoong Hesukristo. Hindi po niya poprotektahan ang hindi kanya. Yan lang po ang sasabihin ko sa inyo, biblical po yan. Hindi po ako lamang ang nagsasabi niyan, kung hindi, that is really true as the Bible says. Amen. Kaya masaya tayo na makikinig at maging kasama tayong sumunod. We follow the word of God, we follow the commandments of the Lord so that we will be protected. Hallelujah. Amen. So, is there any question? Meron bang mga tanong? Maliwanag naman yung nangyari nung Monday, ano? That I could see that you have increased in knowledge. Praise God. Walang tanong? Walang no testimonies, no comments, violence. Paki-email na lang po yung mga violent reaction nyo. Hallelujah. Mauubos ang oras natin. Jamila. Ayan. Meron tayo from Jamila down Abu Dhabi. Yes. Amen po. So, I just want to do a short testimony po because yesterday, kasi po I have a friend and she's Catholic po. And then I remember yung day po, that lesson that you said, always have Christ seen in you. Mm. And that, like, it stuck to my heart na God should be always seen in you. And so, na-convict din po ako. But yesterday, me and my friend were just talking. And sabi niya po, honestly, I'm so glad to have a friend like you. Like, I'm so thankful to God kasi He gave me a chance to get to know you. Amen. And what she was telling me po is that she's been more religious po. But ano kasi po she stopped cussing kasi she saw me. Hindi po ako like I don't say those words, so she said, "Okay, I don't want to say those words because you're not saying those words." Mm. She said she was reading her Bible more, but I even though it's nice that she's getting closer to God, I told her you have to establish that relationship with God, and when you get deep in that relationship with God, you will realize how much He loves you and how much love He has for you. And I don't know, it's just really nice po that Mm. um there's people that like parang nai-inspire din po sila. But it's not me, it's all God. And that's what I told her din po, that it's not me, it's God that's working in me. So, yun lang po. Praise God. Amen. Yes, I agree. It's not you, but it is God in you. Hallelujah. It is God in us that they are seeing. Ang ganda, no? Mga youth na ang nag-testimony, mga youth na ang nag-share. Noon, mga matatanda lang. Pero ngayon, mga youth na. I have another youth here, no? Si Jamaica Novicio is also sharing the word of God. So, if the youth can do this, lahat po tayo dapat we can do also. Lalo na ang mga gayut. Kasi eksperyensado na tayo sa mundong ito, di ba? Oh, bakit yung mga youth fearless? Ang mga gayut, sobrang hiya. Sobrang hiya ng gayut, baliktad na ngayon.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So, amen, amen. Is there any other testimonies? Meron po ba? Wala na? Sige na, wag na mahiya. Thank you, Lord. Hallelujah. I love this teaching. I love this, parang nung School of the Holy Spirit, I can sense in my spirit, na the eagerness of the people to learn. When the people are eager to learn, that's why they are here. We should also be even more eager to know the knowledge of the Lord, the secrets of the kingdom. Kasi we will be accountable to every teachings that we have shared. We will be accountable absolutely. And of course, we are being mindful of that accountability. Maging accountable po tayo. Hindi po pwede na we are teaching and then later on, uy, sorry, mali pala yun. We can never take it back. Hindi na natin makukuha yon. No? Kaya nga, we make it sure na it is biblical. It is what God says. May mga testimonies ako na I'm sharing to you. This is my encounter with God. And nobody can question that because it's my encounter, not your encounter, not with somebody else's encounter. It is mine. So it is my testimony. No? Ngayon din kayo, kapag meron po kayong mga encounters with the Lord, I don't question it because that's your encounter. Hallelujah. Kaya wag po tayong mahiya sa ating mga testimony. Baka sabihin nila hindi totoo. It's your encounter. It's nobody else's. Kaya wag ka mahiya. Be brave to share what God has spoken to you. Amen? Ayan, dito malaya tayo. Huwag kayong mag-alala. Pero pag nagwawala ka, ilalagay kita sa kabila kasi nagwawala ka. Amen. Are you ready for the second round? Amen. Hallelujah. Okay, bring out your Bibles, your pens. Awesome. Yes, and everything that you need. Umapaw yung tubig. Yan, praise God. At magsishare na po ako ng questions here. Just a moment. Ayusin lang natin. Apostle, Yes po. Ay, meron pala. Yes po. I want to testify the goodness of God po. Hmm. Nangyari kanina kay Ricky, Hmm. nasa ICU siya ngayon, pero opo, normal naman siya. Yung BP niya lang po, thank God po kasi ini-schedule siya ni Mylene sa another doctor kasi hindi siya pwedeng bumalik doon sa London Diabetic dahil sa kaniyang insurance po. Hmm. So thank God sa protection ng Panginoon kasi walang nangyari sa kanya. Nakapag-drive pa siya 45 wait papa ha. 45 minutes from sa bahay to clinic po. Nakapag-drive pa siya. Then nandun si Mylene. Thank God nandun si Mylene. And then hindi siya i-confine ng doctor kasi 200 ang BP niya eh. Oh. And then diabetic pa siya. So, hindi pumayag yung doctor na hindi siya naka-confine. Ngayon, nasa ICU po siya. Pero, ang sabi sa kanya ng doctor, kailangan i-monitor po siya. So, thank God po kasi hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Amen. Ginamit si Mai, Mm-mm. Kabuska family, na Yes. mag-ingat sa kanya po. Mag-support sa kanya. Amen. Sabi ko nga sa susunod hindi na kita iiwan. Mm-mm. Hindi ka magbabakasyon, hindi ako magbabakasyon. Pero thank God Yes. po sa protection ng Panginoon, wala nangyari sa kanya. Ngayon, naging okay po ang BP niya po. Okay, normal Thank na. you. You're always pray for us also, Apostle. Yes. Amen. Amen. Glory to God. But if suddenly, pag bigla po akong nananalangin na hindi naman usual, ang ibig sabihin po may pinapahiwatig ang Holy Spirit. God is sometimes causing me to pray for persons na hindi naman usual, na bigla nating pinapasok. Pero, yun pala ay may mangyayari. Pero normal na po ang kanyang BP.
Papi, normal na ba ang BP mo? Ay, normal na. Praise God. Opo. Anong nag-trigger ng nag Inaano yung dosage ng gamot. Just wait po. Just wait. Oh, Yung dosage po na Apostle. Ayan. Yung gamot, inaano nila, kinokontrol unti-unti yung ano ko. okay. Hindi na sumapat yung gamot ng dosage, yun ibig sabihin. Okay, sige po. Sige po, at we will continue to pray for you that walang mangyaring masama, no, and everything will be normal. Sige, let us pray muna for Brother Enrique. Father in heaven, we thank you, Lord, sa iyong protection kay Brother Enrique at this very moment, Lord, na mag-isa lang siya doon. But thank you, Lord, for the people that you have used to even help him, O Lord God. Lord, thank you that you never allow anything to cripple his body, even with that high blood sugar. We pray, O Lord God, that you flush out every contaminants in the bloodstream, O Lord God, and that contaminants in the liver and the pancreas, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. We speak these words because you said so, Lord, that there is nothing too hard for you, that whatever we bind on earth will be bound in heaven, and whatever we loose on earth will be loosened in heaven. So we bind every contaminants in the liver, in the pancreas, in the kidney, and in the lymphatic system. We flush it out in the name of Jesus Christ of Nazareth, and we revive these organs. And our Lord God, everything is lymphatic system will be normal, and everything will be normal in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord God, sa pag-iingat mo kay Brother Enrique. Right this very moment, let the presence of the Lord be upon him. In Jesus Christ's name, amen, amen. Hallelujah. Praise God. Ayan. Thank you, Apostle. You're welcome. God bless. Yun po ay meron pa po ang gustong magsabi. Whatever we can help you. Thank you, Lord. Okay na po siya, kuya. Bumaba na po ang BP. Close monitoring po. Bumaba na po ang BP. Thank you, Lord, kasi walang na-impair na internal organs, no? Or the physical. Walang naapektuhan. Amen. Glory to God. Thank you, Jesus. Ayan. Okay, so wala na tayong i-worry because God is in control. Is there anybody else would like na may mga worries dyan? I-set aside muna natin ang mga worries natin. Pag wala po tayong, ito po ang technique sa buhay. I'm just sharing it to you because I just discovered it in 2017. Ang technique sa buhay is that if there's anything you cannot do, kung meron mga bagay na nangyari sa iyo at there's nothing you can do, practice to trust God. Kasi wala ka nang magawa, magwo-worry ka pa. Di pinasakit mo lang ang ulo mo. Tama? Practice to trust God. That is the time that you practice your faith. Kasi God is telling you to practice your faith at that time. Kung wala ka magawa, why worry kung wala ka nang magawa? O di wala ka nang magawa, surrender. Surrender to Jesus. Wala na akong magawa, Lord. Why fear when it's already there? Ako sinasabi ko sa fear, nandyan ito na. So, anong gagawin natin? Sabi ni Esther, be like Esther, Queen Esther. Patay kung patay. At pag sinabi natin sa fear yan, wala ring magagawa si fear. Kasi we are surrendering to God. So, that is the secrets of life. Not everybody can do that. But if you can, like me, then you will have a very fruitful life. Amen. Hallelujah. Praise God. Sabi nga ng isang man of God, don't tell people all of your secrets, but I tell you my secrets. But that you will be fruitful in the Lord. Okay. Now, mag-exam muna tayo. Hallelujah. Pag natakot ka dito sa exam na ito, wala na akong magagawa sa iyo. Hallelujah! Praise the Lord. Hindi po yan first time. Nung ako'y teacher pa in the university, my students will always be fearful of me.
Sabi ko nga, bakit kayo matatakot? Kung nag-aral ka, wala kang ikakatakot. Kung hindi ka nag-aral, problem, di ba? Problem. Ayan. Okay, so, first off, question number 3. Number 3 na tayo kasi ano to chapter 2 na tayo. In chapter 2, focus on chapter 2. What did Paul say? Okay. Mute mo na, mute. You are beautiful, but you need to mute. Okay. What did Paul say in chapter 2 regarding God's reward for those who obey and those who disobey? Oh, ang dali-dali. Ang dali-dali. Anybody? Dito naman, from Hong Kong. Hong Kong? Anybody from Hong Kong? Nasa notes niyo ito. Grabe. Taiwan. Ano po, Pastora? Yung salamin ko nga pa, hindi ko mabasa. Naku, salamin. Bilisan ang salamin. Wala mo yung lit ng letra, Pastora. Kailangan ka na ng salamin. Dalian mo, Daddy. Ano ba? Ang salamin. Ang teleskopyo. Oh, na-mute ka. Hindi ko mabasa din. Thank you. Ayan. Maghanda kasi ng magnifying glass. Ano po, sabi po dito sa verse 6, He will judge everyone according to what they have done. Verse 7, He will give eternal life to those who keep on doing good, seeking after the glory and honor and immortality that God offers. Those who disobey, sabi po sa verse 8, but He will pour out His anger and wrath on those who live for themselves, who refuse to obey the truth and instead live lives of wickedness. There will be trouble and calamity for everyone who keeps on doing what is evil, for the Jew first and also for the Gentile. Para sa lahat, yung calamity, para sa lahat ng mga nag-disobey. Yan. Para sa lahat palang nag-disobey. Kaya, huwag tayong mag-disobey kasi may calamity pala. Nakalagay dyan sa verse 9. Trouble and calamity. Grabe. So, okay. Is there any other answer? Meron pa bang answer? Meron pa po. Yes po. Verse 10 po, reward. But glory and honor and peace to everyone who does good. To the Jews first and also to the Greek. Wow. Ibig sabihin, kapag pasaway ka, ang punishment is for everyone. Whether you're born again, non-born again, Jew or Gentile, whatever. So, kung obedient ka naman, for the glory of God, ay ganun din. Patas din. Walang nation, walang kinikilingan. Bakit kaya patas? Pastora, Rev Mercy, bakit kaya patas? Bakit po patas? Pastora, kasi yung law is para naman po sa lahat, Pastora. Oh, okay. Yes, para sa lahat. Ang sagot yan, nasa verse 11. Verse 11 po, Pastora. Yes. For God does not show favoritism. Ayun, walang favorite si Lord. Yes. Kaya, wag po nating sabihin, ito nasasabihan ako ng mga tao, kasi mas malakas ka kay Lord Mali yun ha. Walang favoritism kay Lord. Hallelujah. Kaya, kung mali, mali. Nabasa niyo ba ang Book of Ezekiel? Sa Book of Ezekiel, I think chapter 13. Basta nasa Book of Ezekiel ito. Kapag kahit tayo ay lumakad sa righteousness ni God, tapos bigla tayong tumalikod for whatever reason, you're walking in the righteousness of God and suddenly you turn around and you commit sin. Nothing, sabi nga, and you die, you end your life like that.
You commit sin. And then after you commit sin, you have not repented, you died. Sabi ng Lord, nothing of our righteous act will be remembered. Walang maalala si Lord. Kaya mag-iingat po tayo. Because God shows no favoritism. Hindi po pwede yung, dati naman siyang born again. Kaya okay lang yun. Nakakilala naman siya noon. No. This is what it means. Verse 11, God does not show favoritism. Pag nagkamali tayo, nagkamali tayo. No? Kaya we need to walk righteously and speak uprightly all the time throughout the days of our lives here on earth. Walang excuse kay Lord. Is there any other thing? Meron pa bang sagot? Meron pa bang sagot? Hallelujah. Wala na. Yun lang. Parang marami akong points doon na. Praise God. O, check nyo muna. O, sige. Kung wala na tayong maisagot, then we go to the next question. Ba? Bilis Number 4. How does our lifestyle blaspheme God as indicated in Romans 2:21-29? Paano ba nakapag-blaspheme ang ating lifestyle? Yes. Paano ang ating buhay sa araw-araw nagiging dahilan na anong tawag dito? Madungisan ang pangalan ng Panginoon. According to Paul in his letter, paano? How does your lifestyle blaspheme God as indicated in Romans 21-29? Ang ibig sabihin niyan, ngayon lang kayo nagbasa. Thank you, Lord. At least nagbasa. Pastora, you know the law but you still doing the wrong things. Yeah, that's also true. What else? Saan yan sa scripture? Point it out. Kasi naglagay ako ng scripture, 21-29. Kailangan i-point out mo. Kasi pagka nakipag-usap ka sa mga tao, kailangan sabihin mo eto, sabi dito. Where? Ay, nandyan, nakalagay. Verse 21 to Chapter 22 po. 20-22 po. Ay. Sabi dito, well then, if you teach others, why don't you teach yourself? You tell others not to steal, but do you steal? You say it is wrong to commit adultery, but do you commit adultery? You condemn idolatry, but do you use items stolen from pagan temples? Yan. Iba yung sinasabi mo, iba din yung buhay mo. Tama? Hallelujah. Praise God. Emma Lanosa Cos, taas ng kamay? Amen. Praise God. Ano po, how does our lifestyle blaspheme God as indicated in Romans 2:21-29? Ano po, kung nabablaspheme ang God, kung sa buhay natin, ang hinahanap natin ay yung approval ng tao. So, dapat ang hanapin natin ay yung approval ng Diyos. So, yun nga, na hindi obsolete ang law. Kailangan natin pa rin sumunod talaga sa law. So, kailangan hindi yung approval ng tao ang dinidesire natin, kundi yung approval talaga ng Panginoon. Kaya kailangan natin sumunod sa law. Yes. Okay. Thank you, Lord. Jo Mutasawa. Pastora, ano po, if you don't honor yung mga kautusan ng Panginoon at yung hindi mo binibigyang value yung covenant mo sa Kanya. Okay. Di mo binibigyan ng value ang covenant sa Kanya. Nakakalagahan po. Yung ganun. Hallelujah. Praise God. Praise God. Thank you, Lord, no? Yes. That is written where?
That Sa is the verse request. 25 po, verse 25, parang pangkalahatan na siya. Yes. Luis, In verse 25, and tama. Okay. That's good. At yun nga, mga kapatid, na tingnan natin. Are we seeking the approval of men? Or are we seeking the approval of God? Si Sister Flora, yes, Sister Flora, nag-raise ka ng kamay. Sa akin po, Apostle 23, you Mhm. are so proud of knowing the law, but you dishonor God by breaking it. The 24, no wonder the scriptures say the Gentile blaspheme the name of God because of you. Because of who? Because of us. Because of us na nakakilala sa Kanya. Kaya nga, ayusin natin ang ating sarili, ha? Let's walk what we believe. Let's live and stand for what we believe. Hindi yung born again ka nga, pero iba ang ginagawa mo. Kaya masasabi ng mga tao, born again pa naman. We blaspheme God because of our lifestyle. Hallelujah. Is there anything else? Meron pa ba? Pastora, Yes po. sa verse 22, sinasabi mong huwag nangangalunya. Bakit ka nangangalunya? Nasusuklam ka sa mga Diyos-Diyosan. Bakit ninanakawan mo ang mga templo nila? Yes. Amen. Kaya, kung ano yung utos ng Panginoon, we must do it. We will be the first one to be the example of people following the commandments of God. Dapat tayo kasi tayo nagtuturo, di ba? Yun ang point dito. Dapat tayong unang-unang sumunod sa batas ng Diyos kasi tayo ang nagtuturo. We must set our lives as an example for those who will follow. No? Kaya, alam mo, pagka may mga bagay na binabatikos ka, let it be. Bakit let it be? For me, and for what the scripture says. Pag binabatikos ka ng tao, it means to say, you're in the right track. Tama pala yung ginagawa mo. Kasi napapansin ka nila. Hallelujah. Jonalyn Steven, yes? Pag hindi po tayo sumunod sa kautusan ng Diyos, it's like parang ginigrave natin yung heart ng Panginoon. Amen. Amen. Yes. Hallelujah. So para sa Kanya, para sa Panginoon, hindi siya natuwa. Kasi sinasabi natin tagasunod tayo, tapos isang Kristiyano, sabi yung sumunod sa Kanya kasi liwanag siya, dapat yung liwanag nakikita din sa atin. So kung hindi makita sa atin yung pagsunod sa batas niya, isa yung binablasphemy talaga yung Panginoon. Kasi hindi tayo sumunod sa kanyang kautusan. Isang pagsuway, labag sa kanyang kalooban. Amen. Thank you. Thank you. Basahin ko lang dito nasa comment box si Nicole Biledo. He will give eternal life to those who keep doing good. This is the benefit. Seeking after the glory and honor and immortality that God offers, but he will pour out his anger and wrath on those who live by themselves, who refuse to obey the truth, instead live lives of the wickedness. Yes, it is true. Kaya nga, we choose to live the righteous life. Yun po ang pipiliin natin araw-araw. Live the righteous life. Kung ako po ang magsasalita, no? I'm speaking in my own thoughts. Kung magtuturo din lang tayo sa salita ng Diyos at hindi tayo sumunod sa itinuturo natin, ipinapahayag natin sa kanila ayon sa Biblia, ay wag na po tayo magturo. Kahit po na when I was a teacher of chemistry and biology, kasi yun ang specialty ko. Kung hindi ko naunawaan ang principle, I will not teach it. Because
it is my way that when I understand the principle of, let's say, chemistry, it's easy for me to answer every questions in the chapter review. Yun ang ginagawa ko sa mga estudyante. After teaching the formula, after teaching the principle, showing them, pupunta ako sa chapter review ng book. Andun sa chapter review, sasagutin ko lahat yon sa harap ng mga estudyante. I-demonstrate ko sa kanila, this is how to answer this problem sa chapter review. Then, ipapakita ko sa step by step, then I will allow them to solve it with my guidance. Tinitingnan ko, ang mga estudyante ko, nandun sa board, they will doing the solution. And I will write my solution, they will write their solution at the same time. Alam niyo ba ang resulta nun? The student understood the principle. Pagdating po sa, that was in 1997, 1998, I was teaching. Noong sila po ay mag-take ng exam sa Ateneo de Davao, nagulat po yung teacher nila. Kahit saan puntahan teacher, in any chapter of the book, they were able to answer the question. Why? I always go through every chapter review. Yan ang ginagawa ko. Kaya pagdating sa mga pag-aaral, I always make sure I understand the principle. Hindi ko maituro ng tama kapag hindi ko maunawaan ang prinsipyo. In the Word of God, it's not the same as academic. I need to kneel before the Holy Spirit and ask Him to show me the principle, make me understand. Every day, every morning and night, I'm asking the Holy Spirit, show me, make me understand. Kaya ito yung resulta. Kaya madali na lang. Kasi kung ituturo ko sa iyo na theology, you cannot apply it. Ituturo natin na practical application as the Holy Spirit leads us. O, di ba, mas madali na lang i-apply. Praise God. In Romans 2, sabi ni Tess Arceo 29, the Apostle Paul discussed how lifestyle hypocrisy where one teaches and professes one thing but practices another can lead to blaspheming of God's name. Specifically, the passage highlights that how those who outwardly adhere to religious practices like circumcision, which was a sign of Jewish covenant, violating the very laws they claim to uphold, bring dishonor to God. Their actions contradict their words, causing those outside the faith to question, even reject God's character and teaching. Amen. Yan ang sinasabi natin, no? Na kapag tayo po ay hindi po natin ipinamumuhay ang ating itinuturo, magiging katisuran ito ng mga taong gusto nating dalhin sa Panginoon. Kasi sabihin nila, born again, pero ang gawin nito, parehas lang kami. Parehas kaming tumataya sa loto. Parehas kaming tumatanggap sa politiko. Parehas kaming natatakot sa kalamidad. Parehas kaming nangangamba sa kinabukasan. Ano pagkakaiba mo? And then you're teaching God is powerful. God provides. God answered the prayers of His people. But there was no demonstration of it. Hindi nakikita. So we blaspheme God by the way we live. Yes, Pastor Randall? Glory to God po. So, ano ko lang po yung doon po sa 21 hanggang po sa sabi po dito, nagtuturo ka sa iba, bakit mo di mo tinuturuan yung sarili? Nangaral ka ng kang masama ang magnakaw, bakit ka nagnanakaw? Sinasabi mong huwag ka mangalunya, bakit ka nangalunya? Nasukulan ka sa mga Diyos-Diyosan, bakit ninanakawan mo ang mga templo nila? Pinagmamalaki mo sa kalawang kautusan, ngunit nilalabas na mga mo naman ng Diyos pamagitan ng paglabag
sa kautusan. So I remember po doon sa isa ko pong professor din na sabi po niya dati na kung magpipreach po daw ng word of God, sabi sa amin na kailangan dumaan muna sa'yo para maging effective din sa iba. So, I-realize din po na kahit dati po na nagtuturo po ako dati sa Bible study, sa mga nagpi-preach. So, iba po yung pakiramdam na ipipreach mo sa iba, yung preaching na about na mga ganitong kasalanan na kailangan iwasan, yung nakakapag-break ka ng law, tapos and then yung sinasabi pong repeated sin, yung alam mo na yung tama, tapos ginagawa mo pa rin. Yung mga ganong So, although nagsasalita po ako ng ganon sa mga tao dati, naramdaman ko din sa sarili ko na parang nagre-reflect din yun, yung sinasabi ko sa kanila. And then, ang pagkakaiba din po na for now on na realize kasi yung turo po ng Book of Romans kasi dati talagang may bayad, wala kayo, dami pong bayad din sa sa mga professor namin. So we are blessed kasi yun pong nagkakaroon ng pagtuturo po. So ngayon din po na yung pagkakaiba po na lalakaran mo yung salita ng Diyos, yung iiwasan mo na, yung hindi mo lamang iiwasan yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa Panginoon para lamang sa iyo, hindi po ganun yung sabi po dito para i-glorify yung pangalan ng Panginoon na you have this righteousness dahil sa ating Panginoon, not your own good. So, magaan pa rin pa sa pakiramdam na you preaching about the Word of God na talagang alam mo na sa sarili mo na iniiwasan mo na yung mga bagay na sabi po natin na yung nga po na yung nagbe-break ka din ng law, mahirap po kasi talaga na parang ang bigat-bigat pa rin mag-preaching. Naramdaman ko din dati kasi I admit naman po talaga na as a pastor din po na yung pastor noon na nagpi-preaching ng ganito. Nandun nga po yung sinasabing advice na kailangan dadaan sa'yo. Pero ang hirap din po na dumaan nga sa'yo yung preaching pero natatamaan kasi ginagawa mo pa rin. At saka mas iba pa rin yung ipi-preach mo dahil i-glorify mo yung yung pangalan ng ating Panginoon, hindi mo i-brag about parang pagmalakan mo pa yung kasalanan mong nagagawa. Parang na-highlight yung kasalanan, hindi yung glory ng Panginoon. So, mas masarap pa rin pa sa pakiramdam na mag-preach ka ng Word of God, although ginagawa mo noon dati, pero talagang ito na yung nilalakaran mo na, yung salita ng Panginoon, na masarap sa pakiramdam na gano'n na, na yung pag-preach mo about the Word of God, nagre-reflect pa rin sa'yo dati na hindi mo masabing righteous ka dahil sa sarili mong gawa, kundi you're righteous dahil sa confirmation ng ating Panginoon na magaan sa pakiramdam yung pag-deliver mo ng Word of God dahil malinis na yung intention mo po. Yun po. Glory to God po. Praise God. Maraming salamat, Pastor Rondel. Yan ay isang perspective ng isang pastor, no? Na, oo, totoo nga naman. Kapag kasi tayo, malayo tayo sa, tawag dito, sa mga open teachings, no? Ay nasa malayong lugar. Mahirap po talaga kumuha ng mentor. Pag nasa ministry ka, kailangan mo ng mentor. Mentor that would really put you to where God is, na ituturo sa iyo ang Panginoon kung nasaan siya, ituturo sa iyo ang tama. Kapag nagpapastor po tayo ng isang ministry, isang iglesia, hindi po pwedeng wala kang mentor. Kasi sino magche-check sa iyo, no? Sino magga-guide sa iyo? Kailangan meron kang mentor na sinusundan. At yung relationship mo sa mentor, sa mentor, ikaw at ang mentor, ay ikaw inaaral mo rin yung salita ng Diyos katulad ng paggabay sa iyo
habang ginagabayan ka, inaaral mo rin ang salita ng Diyos. Kaya sa atin, between us, I am your mentor, you are my mentee, lahat kayo, iba-iba ang growth ninyo kasi iba-iba ang pagkasunod nyo sa salita ng Diyos eh. Kaya iba-iba din ang level ng breakthrough. May mga nandito nga sobrang breakthrough na talaga, laging breakthrough sa buhay nila. No? Bakit ganun ang nangyari sa buhay nila? Because they choose to obey. They choose to walk the teachings that we have shared. Hindi naman to para sa amin, para sa inyo naman to. Kaya nga tinuturo namin ni Bishop yung mga bagay na nangyari na sa amin. Kasi nalakaran na namin. Mahirap magturo ng hindi mo pa nalakaran. Kailangan lakaran mo muna. No? Kaya nga sabi nga ni Pastor Rondel na ang hirap nung mag-preach tapos nagre-reflect sa'yo. Habang nagpe-preach ka, sinasabihan ka ng word. Ikaw nga gumagawa niyan. Ikaw to, ikaw to, ikaw to. Ang hirap. Ang hirap gumalaw nun. Kasi bumabalik sa'yo. Kaya yan ang sinasabing the Word of God is a double-edged sword. It pierces you, it pierces the person na kausap mo. Dahil guilty ka, ngayon hindi mo masagot yung mga tanong. Yung mga tanong ng mga tao, hindi mo masagot. Bakit? Guilty ka eh. Kaya mangyari niyan, magagalit ka. Pag tinatanong ka at natatamaan din yung buhay mo, kahit hindi nila alam, magagalit ka. Kasi you don't know how to escape from the truth. That the Word of God is revealing. Totoo po yun. Hindi po hindi po ako naglalaro dito. The Word is really powerful. And I keep saying this. I keep saying this for 5 years now sa Taysan Sea at dito sa teaching. 5 years. Araw-araw. 5 years din tayong kinukutya. Okay lang yun. No problem. No offenses. Let them be. Hallelujah. Thank you, Pastor Rondel. At si Lydia Puralan, si Lydia Puralan ba to? O si Lydia whoever. Sabi niya sa verse 23 po, kung sinasabi o nagtuturo tayo ng pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon, pero hindi naman sinusunod o nakikita sa iyong buhay ang salita ng Diyos, na blaspheme po natin ang Diyos. Kailangan sundin natin ang lahat ng kautusan at makita rin natin sa buhay. Amen. Oh, you get this ha? Nakuha niyo ha? Para hindi niyo masabi na, hindi ko naman naalala yung tinuro ni Pastora. Ayan. We blaspheme God for breaking His written law by merely observing. We must obey and prove it in the way we live. Amen. Si Julita Marsan. Hallelujah. At si Don sa Japan, we blaspheme God being religious obedience, not merely obeying the law, but rather it is a change of heart, piercing into our hearts. Change of hearts by the Spirit. Okay. Kailangan mabago talaga. We need to change, in other words. Mabago ang iyong pag-ugali, mabago ang iyong pagkatao. At si Concha Gonzaga naman, sabi niya, nagiging offense din, Pastora, sa sarili mo, if it comes back to you, ang tinuturo mo. Naging offense din yun. Kaya, imbis na masaya kang nagturo, maiinis ka. Magsisisi ka. Bakit ko ba ako nagturo? Ganyan. Dapat maging masaya tayo sa pagtuturo. Yan ang sinasabi ko, ang puso mo hindi malaya. Bakit? May accusation sa iyo. Hindi ka inakusahan ng mga tao, ikaw sa sarili mo. Habang nagpipreach ka at hindi mo ginagawa yon, si Satanas inaakusahan ka rin. Ikaw nga ginagawa mo yan eh. Ikaw nga binabali mo. Ikaw nga ikaw to. Tapos ipa-flashback sa iyo yung mga memories na yon. No? Aakusahan ka mismo ni Satanas. Kaya hindi malaya ang iyong puso. This is your heart. The limbic system. The one that decide. Kaya, hindi ka malaya ngayon. Ibis na masaya kang nagtuturo, malulungkot ka. Hindi mo natapos ang purpose ng word na dinideliver mo. Dahil ikaw mismo
inaakusahan din ng demonyo. O, nag-gets nyo yun? Thank you, Lord. Meron pa bang tanong? Meron pa bang sagot? May iba pang sagot? Hallelujah. Meron pa? Sino pa gustong sumagot? Hallelujah. Yung mga natutulog dyan, ha? Nakaabang si Tons. Baka bigla kayong magising, nandun kayo sa kabilang room, ay sumigaw lang ng Darna para ibalik. Hallelujah. Wala na? Pastora, Yes po. kung magtuturo ka tapos alam naman ng mga tao kung ano yung buhay mo na hindi maganda. Di syempre, sabi na, Kristiyano yan, tapos ganyan ang buhay, tapos nagtuturo, gano'n. So, nilalait nila ang Diyos. Nalalait nila ang Diyos dahil sa'yo. Dahil tinuturo mo ang salita ng Diyos, pero wala naman hindi mo naman na isa sa pamuhay. So, hindi sila maniniwala na Kristiyano ka. Amen. Totoo yun. Totoo yun. Madalas kasi mangyari yan ngayon. Bakit? Kasi hindi na siniseryoso ang salita ng Diyos. Hindi na bigyan ng bigat ang kanyang mga sinasabi. Ang mga nakasulat sa Biblia, mabigat po ito kung bibigyan mo ng diin at bigat sa buhay mo. Pero kung, halimbawa, magmi-message ka, kung kailan ka magmi-message, doon ka lang magbabasa. Walang devotion. Wala ring relationship. Paano ngayon magrema ang Word of God sa iyo? Paano mangusap ang salita ng Diyos sa iyo? Magmi-message ka bukas, ngayon nasa party ka. Ngayon nandun ka sa nagpakalat-kalat ka dyan kasama mga kaibigan, nag-happy-happy kayo. Okay, nagkakapi kayo. Dapat may pakikiniig sa Panginoon. Dapat merong preparation. Bakit po? Dahil mabigat ang salita ng Diyos. Ang mensahe niya ay hindi basta-basta. He is God. Ilagay mo yan sa kukote mo. He is God. And He does not give His message to those people who take it lightly. Kaya pag nagmensahe ka, wala lang, walang revelation, walang rema, walang dunamis. Bakit? Hindi ka pinagkatiwalaan. Saan mo pinagkukuha yung message na yon? Kung hindi ka pinagkatiwalaan dahil wala kang preparation, wala kang devotion, wala kang relationship, wala kang paglakad sa salita ng Diyos. So where do you get your message, my friends? Where did you get it? Who gave you the revelation as you claim? Na din sinasabi natin, ito ang nangusap sa akin ng Diyos, pero yun ang sinasabi ng lahat, hindi lang si Marites Madronio. Ito lang sinasabi ng lahat, nangusap sa iyo ang Diyos, pero ang lifestyle mo hindi nababago. Paano nangusap sa iyo si Lord? Na maaring nangusap sa iyo si Lord, pero hindi mo pinakikinggan. You're ignoring the Word of God. So, by the time na nandun ka sa pulpit, hindi handa ang iyong puso, walang confession, walang repentance, dumiretso lang sa scripture. When the word begin to speak to you, it cuts you like a knife, and you cannot get away from it. It will follow you like a shadow, because you deliver the word with impure hearts. You take the message of God lightly, as if he's a nobody. Huwag na huwag niyong gawin sa salita ng Diyos yan. Hallelujah. Kaya po tayo, mga kapatid, kapag naatasan tayong magbahagi ng salita ng Diyos, show it, deliver it, as if God is there to show the people that you honor God. No? Huwag nating gayahin yung mga ginagawa ng iba. Maraming pumapasok sa loob ng iglesia.
pero kokonti lang ang pumapasok sa puso ng Diyos. Hindi tayo popular, hindi tayo naghahanap ng popularity. Naghahanap tayo ng approval ni God, hindi ng tao. Kaya naman ibang-iba ang buhay natin. Hallelujah. Ngayon, naunawaan niyo po ba? Yes, thank you. Yes po. Amen po. Ano ang ibig sabihin sa verse 29? Anybody? What does verse 29 says to you? Anybody? I'm going to call from US or Canada. Anybody from US or Canada can tell me what is in verse 29? At sa mga nandito sa Pilipinas, what is in verse 29? Lalo na dito sa Pilipinas. Ito si Mildred, sabi niya, ang tunay na nabago ay sumusunod sa kautusan sapagkat ang pagiging isang tunay na Kristiyano dapat tinupad mo din ang kautusan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Verse 29. That should be Pastora ko po. Yes po, Emma. Ay, Sino yun? Sino yung nagsalita? Si ako po. Raquel. Yes, Nanay Raquel. Sinasabi po kasi dito, a true Jew is one whose heart is right with God. Ibig sabihin, yung kasi, di po ba ang mga Diyos is, ang sinasabi nila, yung circumcision is low talaga yun eh. Pero, di po ba ang Gentiles din, kahit uncircumcised, is, basta't ang heart nila is right with God, kahit wala sa kanila yung law na nakasulat sa tablet na binigay kay Moses, at meron silang conscience na nagtuturo sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin, kung ano yung tamang gawin na pagsunod sa Diyos. So, ibig sabihin po, yung puso nila is right with God. At hindi yung kagayan, halimbawa, tayong mga Kristiyano, ginagawa natin, nag-attend tayo ng service, Sunday service, tapos inaano natin yung Sabat, sabihin na natin, ginagawa natin lahat ng mga laws na yon, Pastora, pero ginagawa natin yon para sabihin, para lang ipakita sa mga tao na tayo ay Kristiyano, pero yung puso nila is parang hindi totoo. Pakitang tao yung kanilang ginagawa. Praise God. Amen. Amen. Totoo po yan, no? Maganda yan. Okay, thank you, Nanay Raquel. At ito naman si Emma Lanosa Cos. Anong masasabi mo sa verse 29? Anong ibig sabihin doon? Amen. Ang ano ko po doon ay yung it is a change of heart produced by the Spirit, and a person with a changed heart seeks praise from God, not from people. Ito po yung dapat nagmamanifest sa atin na talaga yung tinanggap natin na salvation sa Panginoon is makikita sa atin, makita na may bunga po ba, may bunga ng Holy Spirit. Kaya nga sabi nga, 'di ba ang binigay pong verse po doon na magpapaliwanag po doon is yung nasa Philippians 2:13 na ang sabi po doon na ni Apostle Paul na work hard to show the results of your salvation. So hindi lang ligtas ka na, pero kailangan makita talaga ng ibang tao, 'di ba? Sabi nga kahit hindi ka nagsasalita, kung nakikita nila yung pagbabago mo, yung resulta ng ano mo, ng kaligtasan mo, yung obeying God with deep reverence and fear God. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. So, yung si Lord talaga is yung siya ang nagbibigay sa atin ng desire. Yung Holy Spirit talaga nagbibigay sa atin ng desire na gawin talaga kung ano yung makakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. Yun nga yun sinasabi na mag-manifest talaga sa atin yung
pagbabago ng ng puso, yung tawag doon, produce ba yung fruit of the Holy Spirit makita po sa atin. Amen. Ayun, yun lang po. Hallelujah. Praise God. Maraming salamat. Okay, anyone else? Ano sa tingin nyo? I want you to truly understand that. Kasi application po ang ginaano natin, life application. So what else? What does it mean to you? Verse 20. Pastora, Yes po. sabi dito, ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago ang puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautosang nasusulat. So it means po may repentance at nabago, may transformation po yung lifestyle. Yes. Hindi lang po susunod ka dahil sinabi, kundi nabago ka dahil nandyan sa iyo ang banal na Espiritu pang tulungan kang magbago. So may transformation like character mo, lifestyle mo, lahat ng mga ginagawa mo is naayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Amen. That's good. Yes, Junie. Thank you, Marites. Junie? Give me one more, Junie. Meron pa silang hindi nasabi. Ano po, in present time po, being a Christian po is not just the outward appearance po, going to church, following the rules, but it is po yung change of heart and personal relationship po sa God. Yes. Okay. Meron pa. Meron. Sarah? Yes. Teka, meron pa to si Robert nag-raise ng hand. Yes, Robert. Pastora, nandito po yung kwan. Sabi niya yan, mapuri ka, hindi mula sa tao, hindi mula sa Diyos. Para sa akin, Pastora, yung bang, pag naglalakad ka sa kalsada ba? Pag naglalakad ka sa kalsada, makikita nila yung presensya mo. Sabi niya, sasabihin ng tao, yan taong yan, gumanda ang buhay niyan dahil nasa pagkatao niya yung Panginoon. Kumbaga, hindi yung pagkatao mo nakikita, kundi mismo yung Panginoon mismo. Kung ikaw imbis na papapansin ka na nagbago ka, nag-iba yung buhay mo, hindi dahil sa kautusan, kundi dahil sa Panginoon. Kumbaga, dahil sa Panginoon mismo sa sarili mo, sa iyo. Amen. Kahit nagpapasada, ganun po yun. Amen. Hallelujah. Okay. A change of heart. Isa na lang. Meron pa? Thank you, Robert. Si Jonaline, Steven? Sa akin po, Pastora, yung circumcision of the heart. Kasi yung habang nakikinig ako sa yung devotion mo, kasi consistent yung about holiness. Holiness, tapos yung sinabi ni Pastor Benz, Bishop Benz, na you will resist our body every day. It's a battle. So I experienced really the circumcision in my heart, na yung sarili mo na nagre-resist, and then but your heart is mayroon kang takot, banal na takot sa Panginoon, na gusto i-give up mo na siya ang mag-circumcise sa iyo. It's para masakit, pero pag pusa mong isinusurrender sa Panginoon, yung circumcision ng heart mo, makakaranas ka ng yung breakthrough, na parang yung born again experience, na ikaw talaga ang makakaranas yung total na freedom sa puso mo pag hindi mo i-resist yung will ni Lord, na gusto mong mag-resist yung flesh mo, pero sumusunod ka sa utos ng banal na Espiritu Santo, na mayroong banal na takot. For me personally, na-experience ko yun, yung about pursuing holiness, na ko na, wow, ang ganda pala. Habang inaano ko yung salita ng Diyos, kasi sabi ko, akala pala natin marunong na tayong mag-preach, pero marami pa palang kulang, hanggat hindi talagang kusang i-surrender yung puso mo na maging broken sa Panginoon. So habang na-experiensyahan ko yun, parang na-feel ko na yung lasa ng salita ng Diyos, na parang
parang pulot bugyo ka na hinahanap-hanap mo yung yung salita ng Diyos na mas lalo mo pang mas lalo mo pang masurrender yung sarili mo na mayroon pa palang something progress sa buhay mo na gusto mong ma-change talaga yung life mo. Kasi noon, pag marinig ko na tao lang ako, kaya nagkakasala ako, parang nag-grieve yung heart ko na parang hindi mo gustong mabago yung buhay mo at ma-change yung life mo. At saka kung talagang na-circumcise yung heart mo, you have confidence to share kasi nararanasan mo yung born again experience na pag-circumcise sa'yo ng Panginoon. So, Amen. yun lang po. Amen. Wow, that's a beautiful testimony. Praise God of a change of heart. Amen. Basahin ko muna itong mga nakasulat dito. Sabi ni Sol Tanyari, following God and pursuing righteous living through and right. Amen. Thank you. At si Jaylee Lazaro, ang tunay na tagasunod ng Diyos ay may malinis na puso at hindi kailangan magpakitang tao lang. Hindi pinagmamalaki ang naitutulong o nagagawa sa ibang tao kung hindi mapuri ang tao. Huwag igiit ang magandang nagawa bagkus hayaan lang dahil si God ang tunay na nakakakita ng tama nating ginagawa. Amen. That's so good, ha? May pinatatamaan ka ba? Hallelujah. May hugot ka. True righteousness occur inside out. Ayan. Basta alam natin ibig sabihin yan, ha? At si iPhone, sabi niya, ang tunay na believer Christian ay may banal na may Holy Spirit presence of God. All praises is not for him or her, but from God. The people will recognize Jesus. Amen. Glory to God. Maraming salamat. At si Beverly Rans, a change of heart produced by the Spirit, and we must prove it by the way we live or producing fruits in keeping with repentance. Ayan. Praise the Lord. That's Luke 3 yan, ano? No? Si John the Baptist. Amen. Si Marma Inoardo Pasain, sabi niya, person with the change heart seeks praises from God po, hindi sa tao. Ayun, yun ang hinahanap ko. Amen. Yun ang last na hinahanap ko. Nakita sa buhay natin ang totoong sinusunod at nilalakaran natin ang law of God sa araw-araw nating buhay, truly piercing our hearts. Yan. Kailangan mag-pierce ang word sa puso. Always involve the Holy Spirit in our life, which will truly change our hearts. Amen. Thank you, Lord. At Pastora, para sa akin, ang verse 29 po, let the Holy Spirit po na mag-guide sa lahat ng gawain natin like Jesus. O gina-guide nga tayo, na sumusunod ba tayo sa pag-guide? Kasi pwede naman tayong sabihin natin sa Holy Spirit, ayoko. Pwede yon. Hindi ka sumusunod. No? Maraming beses nating tinatanggihan ng Holy Spirit by not following. Meron akong isi-share sa inyo. Born again na nga tayo, nagkiklaim tayo, sinave na ako ni Lord. Ba't nandito ka pa kung sinave ka na ni Lord? No? We are still living in this life. Itigil nyo na yan sa kakasabing sinave na ako ni Lord tapos hindi ka nagbabago. Mukhang hindi ka pa na-save. At kung gusto mo talagang ma-save ka, walk in His commandments. Bakit ko nasabi yan? Tingnan nyo sa Revelation 7. Buksan ninyo ang inyong aklat sa Revelation 7. Hallelujah. At sa Revelation 7, mula sa verse 4 hanggang 8, no? Yan po ay 144,000 sealed from the tribes of Israel. Ilan ang population ng Israel now? 144,000 lang ang sinelyohan ng Panginoon na para sa Kanya. Sabihin natin may 1,000,000 sila. 1,000,000? Tapos 144,000 lang sa bawat tribe. Ngayon, hindi po yan 12 tribes ang nandyan. May isang tribe na wala yan. Wala ang tribo ni Dan. Meron si Judah, si Reuben, si Gad, si Asher, Naphtali, Manasseh. Oh, bakit may Manasseh? Wala namang anak si Israel ng pangalan Manasseh. Anak yan ni Joseph.
Simeon, Levi, Issachar, Zebulun, Joseph, Benjamin. Pinalitan si Dan ni Manasseh. Si Joseph, anak na ito nga eh. Pero walang tribe of Joseph. Walang tribe of Joseph, pero Si Joseph pinalitan. umalis. Oh. Dan. Kaya, ito po, tag 12,000 each tribe. Palagay natin sa isang tribe ay meron silang mga, ilan ba? Let's say, meron ka mga 30,000 katao. O 20,000. Pero 12,000 lang ang sinilyuhan sa bawat tribo. Anong ibig sabihin nito? Maraming mga Israelite ang hindi masave? Oo. Bakit diba sila ay pinili ng Diyos? Mga kapatid, pinili nga sila ni Lord. Katulad ng sinabi ni Paul sa verse 29. Ang true Jew is the one whose heart is right with God. Kahit Hudyo ka, o kahit born again ang sabi mo sa sarili mo, hanggat ang puso mo ay hindi ayon sa utos ng Diyos, hindi ka saved. Sapagkat ang true circumcision is not merely obeying the letter of the law. Hindi porket born again ka at perfect ang attendance mo sa church at sa lahat ng gawain ay saved ka. Hanggat hindi ka sumunod sa batas ng Diyos, hindi ka saved. Bakit? Tingnan nyo dyan. It is a change of heart produced by the Spirit. A change of heart produced by the Spirit. Ito yung sinabi ni Jonalyn. Na nung give up niya ang bagay na hiningi ng Panginoon, naranasan niya, nalasahan niya, like a honeycomb. Daddy. Like a honeycomb ang nalasahan niya sa kanyang bibig. Ang sarap palang mamuhay sa salita ng Diyos. It is true. You will taste it. You will taste the goodness of the Lord. You will taste the love of Jesus. You will taste it. A change of heart produced by the Spirit. Kaya makikita mo ang taong nagbago na ang puso. Kasi wala na siyang pakialam sa mga sinasabi ng mga tao. He was just going to stand firm on the Word of God. Ito ang sinabi sa akin ng Lord. Ito ang susundin ko. Dito ako tatayo. So kung ang Israelites ay sa dami nila, hindi ko alam ang population nila ngayon, pero ayon sa ating Biblia, in the book of Revelation, 144,000 lang ang masave sa kanilang population sa entire Israel. Now, and of the future, 144,000 lang katao. So, paano tayo? Diba? Siguraduhin mong tama ang iyong sinusundan. Tama ang iyong pagtahak sa salita ng Diyos. Ako naniniguro ako sa sarili ko na tama dahil pagdating sa hukuman, pagdating sa end times, pagdating sa pagharap sa Panginoon, ayokong sabihin niya sa akin, I don't know you. Ayoko yon. So kung ako nagtuturo, gagawin ko na ang tama. Tingnan nyo sa Revelation 14, verse 1. Revelation 14, verse 1. Then I saw the Lamb standing on Mount Zion, and with him were 144,000 who had his name and his father name written on their foreheads. Kahit saan ka titingin dito, ang Israelites, 144,000 lang ang masave. That's the reality. Huwag niyo sabihin sa akin, figurative speech. Walang figurative speech dito. Ito lang talaga ang masisave. Alam na ng Lord kung ilang Israelites ang masave.
At siguradong alam na alam niya kung tayo ay masave o hindi. O, reality hits hard. Masakit ang katotohanan. Yun na lang, isipin mo. Kung hindi maging madali sa kanila ang masave, na ipinagkaloob pa sa kanila ang oracles of God or ang great revelation of God, paano pa kaya tayo kung patumpik-tumpik lang ang ating pagsunod? Kaya ayusin natin ang buhay natin. Siguraduhin natin na tayo po ay mapasama dito sa chapter 7 verse 9. Ano yung chapter 7 verse 9? Hallelujah. Sabi dito, after this, I saw vast crowd, too great to count. Hindi na po ito Israelites. From every nation and every tribe and every people and languages standing in front of the throne and before the Lamb. They were clothed in white robes and held palm branches in their hands. And they were shouting with a great roar, salvation come from our God who sits on the throne and from the Lamb. Hallelujah. Diba? Ito, Gentiles ito. Great crowd. Too great to count. Napakaraming Gentiles na masave. Siguraduhin mong kasama ka sa crowd na ito. Ako, sinisiguro ko, kasama ako dyan. Kaya I'm teaching you what the Bible says, not what the doctrine says. Bahala na yung doktrina ng tao. Pero yung what the Bible says, we follow. Para sigurado ang ating salvation. At tigilan mo na kasasabi na, save na ako by the blood of Jesus. Kung save ka na by the blood of Jesus, ba't di ka pa nabago? Ganyan ka pa rin. You are not saved. You are blaspheming God. Ayusin natin ang ating buhay. Ayusin natin ang ating pag-uugali. Ayusin natin. Huwag nating basta, save na ako. Ay. At sabi dito, desire to be like Jesus. Sabi ni Jesus to be able to walk in His righteousness and give glory to His name. Amen. Ang tunay na Kristiyano ay nakikita sa aura. Anong aura? Maris, wala po tayong aura. Walang aura. Hindi yan Christian language, yung aura. No? Wala bang aura. Meron tayong light of Jesus. Sobrang power ang salita ng puso, kaya mga co-workers ko sobrang nagugulat sa akin kung bakit masaya at parang hindi ako napapagod because of God sabi ko sa mga Hapon. Amen. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Maris. Amen, amen. Ayan. The fullness of Gentiles sa Romans 11:25. Huwag muna tayo pumunta dyan. At wala pa dyan. Huwag muna tayong pumunta dyan. Masyado kang nag-a-advance. Hallelujah. Nandito pa lang tayo sa chapter 3. Praise God. Okay, now naman, we go to the next. Next question. Number 5. In Romans 3:1-8, why is it wrong to view God as unfair? Hallelujah. Lagi may mga tao, unfair si Lord. Bakit wrong to view God para sabihin na unfair si Lord? Wrong ba yon? Basahin mo ang chapter 3, 1-8. Okay. Pilipinas! Sagot! Ay, tahimik na naman sila. Kababasa lang nila eh. Yan na nga sinasabi ko eh. Ngayon ka lang magbabasa. Hallelujah. Buti nga, nagbasa. Sagot! Alam niyo po, yung salita ng Diyos, dapat nakasaksak yan sa kokote mo kahit saan ka magpunta, kahit anong ginagawa mo.
nakasaksak. Para pag may tanong, hugot agad. Alam ko yan. Alam ko yan. Sinasabi dyan. Hallelujah. Okay. Anybody? Good morning, Philippines. Pastora, sa verse 6 po, sinasabi, yung sagot niya doon kasi sa verse 5 po, kasi sinasabi na, some might say, our sinfulness serves a good purpose, for it helps people see how righteous God is. Isn't it unfair then for Him to punish us? This is merely a human point of view. So, sagot po dito sa verse 6, of course not. For if God were not entirely fair, how would He be qualified to judge the world? O, ano ibig sabihin yan? Para ma-answer mo yung tanong ko. Ibig sabihin po, ang Diyos po ay just. Kaya, hindi po siya magiging unfair. Oh. Just siya. Okay. Okay, go ahead. Nawala ako. Okay. Kaya nga sabi ko sa iyo, basahin mo 1 to 8. 1 to 8 para makuha mo yung sinasabi. Yes, may sinasabi dyan. Tama naman, may sinasabi dyan. Nakalagay na unfair. Pero yung tanong ko, bakit mali na, anong tawag dyan? Isipin mo na unfair si God? Bakit mali? Yun na nga po. Kasi nga po, hindi natin pwedeng sabing mali si Lord. Kasi, ipapanish po niya yung nagsasabi ng mga mali tungkol sa pagiging fair ng Lord. At saka sa mga hindi naman po nagsasalita ng gano'n na hindi nila inislander ang salita ng Diyos is may reward naman po siya. Nakagaya nga po ng sinabi sa chapter 2 na yung nagbibigay siya ng eternal life sa mga righteous, at sa mga wicked po is nagbibigay siya ng punishment. Okay, bigyan mo ako ng iba pang sagot dyan. Hallelujah. Thank you, Nanay Raquel. Thank you po. Sige, habang nag-prepare kayo ng sagot, ay basahin ko dito si Tess Arceo. Bakit Romans 29 pa rin ito si Tess Arceo? Tess Arceo, move on na tayo. Nandito na tayo sa chapter 3 na tayo. Praise God. Si Brother Neri ng Canada, Pastora, dahil po lahat tayo makasalanan, guilty po tayong lahat na nagkamali tayo. Yes, guilty tayo, Brother Neri. Lahat tayo guilty, no? Sabi nga na everyone falls short in the glory of God. Lahat po tayo guilty. Pero ang tanong ko, bakit nga mali yon na i-view natin o isipin natin na unfair si Lord? Unfair si Lord kasi sinagot niya yung yung panalangin nung hindi mananampalataya, samantalang yung pananalangin ko, hindi niya sinagot. May mga ganon. I'll give you an example ha. Bakit mo nasasabi? Ganon din to. Same principle din ito. Pag nasabi mo, na-compare mo yung sarili mo, na bakit pinagpala yung mga mayayaman na hindi naman nakakilala sa kanya? Bakit ako hindi? Yung simpleng kaisipan yan, that is the thought of accusing God of being unfair. No? Yes. Verse 2 po is that they were entrusted with the oracles of God. Kasi sa Jude binigay ang revelation. For me, it's unfair. Kasi sa Jude niya lang binigay revelation. Ay, teka, na-miss ko yun. Ano yun? Pakiulit? Na-miss ko. Hindi ko masyado narinig. Dito sa verse 2, written first of all that they were entrusted with the oracle of God. Di ba po, sa Hudyo niya lang binigay ang kapahayagan ng Diyos? Yes. For me, it's unfair. Kaya parang unfair kasi sa Gentiles wala. Yes po. Okay.
kaya unfair. Tama ba yung kaisipan na yun o hindi? Is it sa iyo? Hindi. Mga Jew, or sa mga Gentiles, sa akin hindi. Pero sa conference. Sa akin din po hindi, Pastora. Oo. Sa inyo hindi. Hallelujah. Praise God. Okay. Basahin Pastora, ako po. Andali lang, basahin ko lang to ha. Sino yon? Mamaya, paki-raise ng kamay para hindi ako malito. Basahin ko lang to nandito sa sulat. This is because such argument would essentially say that sinning is acceptable. Oo, tama yan, no? Ang argument na yon is leads to sinning is acceptable, mayroong exception. As long as it ultimately leads to a greater display of God's glory. Correct? Na-late po ang sagot ko. Ayan. Okay. Yeah. Wina. Thank you, Para po, Pastora. Yes. para po sa akin, mali po na ang magsabi na God is unfair. Because God remains faithful, remain true, and He doesn't change even the Israelites do wickedness. He remains faithful to them because they are chosen people. And also, He never changed what are the covenant between the Jews and the Gentiles. Tama, no? Tama din. Praise God. Si Beverly runs, but God remains faithful even the humans are unfaithful. Si iPhone, sabi niya, pag persecuted ka, ikaw ay pagpalain at makikita ang katuwiran ng Diyos. Tama din naman, no? Tama, hallelujah. Maganda yung sagot ni Tess Arceo din. Because God is righteous, it helps us see His righteousness. Doon lumalayo ka sa sagot. Lumalayo ka sa tanong pala. Okay. Huwag tayong lumayo sa tanong. Huwag nating sagutin natin based on the reflection of yourself. Kasi hindi mo mamamalayan, you are already, when you compare yourself to others, na mas pinagpala sila kaysa sa iyo, you are saying to yourself that God is unfair. Unfair na po kaagad yun. You're accusing God with that thought na kinumpare mo yung sarili mo sa iba, na hindi mo, mabuti pa sila. Tapos ako, ganito. You are already accusing God of being unfair. Kaya ang tanong dito, why is it wrong to view God as unfair? Tama yung sinabi ni Tess Arceo, no? Na kasi yung kapag view natin si God as unfair, magiging gusto natin pagbigyan tayo sa ating mali. Maling gawain. Ganun ang ibig sabihin. Okay. Ano pa? Lahat tayo guilty. Justification is not the works of the law. Justification is not the works of the law. Hindi ko maunawaan, Bebs. Ano yun? Okay, hindi ko maunawaan, Bebs. Ano yung justification is not works of the law? Huwag tayong lumayo sa tanong. Mga kapatid, tinuturuan ko kayo how to answer questions. Huwag kang lumayo sa tanong. Simply saying, look at yourself. Nag-accuse ba ako kay God na unfair? Sabi ko nga, hindi mo sinabi yon literally. Hindi mo binanggit yon literally na unfair ka, Lord. Hindi mo binanggit yon. Pero pag kinumpare mo na yung sarili mo sa iba, you are accusing God of being unfair. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? Kaya, huwag nating i-compare nating sarili sa iba. Okay. Direct nating magsumagot. Huwag tayong gumawa ng ibang thinking, ibang reasoning. Kasi pag hindi natin sinagot nito ng tama, at iba ang isinagot natin, hahaba ang kwento. Lalayo ka sa usapan. O naisip mo ba na nag-compare ka sa iyong sarili sa iba? Ngayon, gusto kong isa-isip mo,
bakit mali i-compare ang sarili that will lead you to the thoughts of accusing God of being unfair? O sinasabi natin God is not unfair because He's faithful. Pero pagdating sa pagpapala, we are accusing Him. Sa mga answered prayer. Yes, Robert Cadabos. Galing po ni Profesora. Kasi nag-accuse tayo ng kwan. Kumbaga, ina-accuse natin na unfair si Panginoon dahil naiinggit ka sa mayroon yung isa. Kaya kwan, masasabi mo unfair Panginoon. Kaya tatanggalin natin inggit sa sarili natin. Kaya lang po, Pastora. Ayan, thank you. Yes, may inggit. Dahil hindi nasagot ang panalangin mo. So, maisip mo ngayon, mali pala yun. Okay? Don't do it. Don't compare yourself. Katulad ni Cain at Abel, kinompare ni Cain ang kanyang relationship kay God, kay Abel. He looks at it as unfair. Kaya pinatay niya si Abel para siya na lang ang mahalin ni Lord, which is wrong. Okay, we go to the next question. Before I go that, did you get this question? Naunawaan niyo ang tanong? Hallelujah. Amen. Amen po. Praise God. And thank you. Last question. In Romans 3:28, did Paul mean we can avoid the law because we have been made right before him through faith? Pagbulay-bulayan yung tanong na yan. Sinabi ba ni Paul na pwede na nating i-avoid ang law dahil we have faith in Jesus, we have grace of the Lord, we are made right? May sabihin, may grace ka na. Okay. Maghintay ako ng sagot. Medyo malalim yan. Malalim nga. Tingnan. 3:29 yan. 3:28, hindi 3:29. 3:28. Anong ibig sabihin dyan? Oh. Dabi, where are you, Dabi? Ang USA hindi sumasagot. Dabi, answer the question. Pastora, si Abby. Come on. Yes, Abby. Did Paul mean we can avoid the law because we have been made right before him through faith? Sa scripture po, it says, so we are made right with God through faith and not by obeying the law. Ang sagot ko po is no, because ang proof na we live by faith na po is kung may obedience na po tayo, because the fruit of having faith is obedience to the law po. Amen. Wow. That's answer. Direct. Oo. Good Thank answer. you. Youth yun, ha? Naintindihan ng faith. Naintindihan ng faith. Praise the Lord. Napalakpak, napareact si Bishop. Thank you. Ayan. Ang mga gayot. Hallelujah. Thank you, Lord. Nasaan na? Ibang answer. Or let me know your thoughts. Baka mamaya ang sagot niyo dito ay, yes po. By faith na tayo. Hallelujah. Okay. Pastora, Yes po. Thank you. Merong hindi sumagot. po natin ma-avoid yung law kasi po, nung tinanggap po natin si Lord Jesus bilang ating personal Savior, naging righteous tayo dahil nanampalataya po tayo sa Kanya. So, kung nananampalataya tayo sa Kanya, mahal natin siya. So, susundin natin yung Kanyang batas. Amen. Hallelujah. Tama din. Thank you. Anyone else? Anyone else? Pastora, Yes, Concha.
Ang sa akin lang naman po hindi ho natin ma-avoid yung law. Bagkus kung tutuusin dapat nga i-establish natin ito para sa ganun ay maipakita na totoo nga tayong mananampalataya sa Panginoong Hesus. Amen. Praise God, praise God. Anyone else? Meron pa ba? Gustong sumagot? Ipahiwatig ang naramdaman. Baka mamaya, pag hindi mo na ipahiwatig ang nararamdaman mo, hindi ka makatulog. Kaya sabihin mo na ngayon, ano man yang nararamdaman mo. Thank you, Lord. Jaylee Lazaro, yes. Jaylee, hindi ka naman naka-mute. Unmute. Unmute, Jaylee. Ayan, good morning po. Nawala ka. Jaylee? Jaylee, unmute. Naka-unmute naman siya pero walang sound. No sound, Jaylee. Ay, wala po. Wala. Ayan, ngayon na, meron na. Ayun. Ay, good morning po. Yung sabi ko po ay hindi po natin ma-avoid ang kautusan kasi po noong pong dumating si Jesus, sinabi po niya na hindi po siya bumaba para i-abolish ang kautusan kundi para i-fulfill kung ano po yung kautusan na ibinigay sa Old Testament. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jaylee. Praise God. At sino pa? Sino pa po? Wala na. Pwede ba natin? Sige po, Pastor, ako po. Yes po. Kasi, hindi nga po natin pwedeng i-avoid yung law kasi kung may faith po tayo, doon lang po natin ma-fulfill yung law. Kasi kung may faith tayo, gagawin natin kung ano yung kautusan. Tama. Tama din. Hallelujah. Yun nga ang sinasabi natin, no? Tagalogin ko para maunawaan ng iba. Sabi ni Paul, sa Romans 3:28, sinabi ba ni Paul na pwede natin ipagpaliban ang law? Pabayaan na natin ang law? Anyway, tayo ay may grace na kay Jesus sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus. Pwede ba yon? Yan. At basahin ko yung mga sagot dito sa comment box. Si Felicita Limen, I think hindi. Sino ba ito? Si Julieta Marsan, sabi niya, we should not view God as unfair. Kanina pa ito. Okay, nag-proceed na po tayo sa next na question. Pastora, hindi po ma-avoid ang law, sabi ni Brother Nery ng Canada, dahil po hindi po natin kaya ang standard ni Lord. Kailangan natin ang help. Amen. Hallelujah. Tama din. Kasi ang batas ang nagbibigay sa iyo ng gabay kung paano mo gagawin ang dapat katanggap-tanggap sa Panginoon. Si Jean, sabi niya, we can only show our faith through our obedience, and avoiding the law means you have no faith. Oh, wow. Hallelujah. Thank you. At Jam, you raise your hand. Go ahead. Amen po. So, did Paul mean that we can avoid the law because we have been right with him, made right before him through faith? No po, because that grace, that kindness, that act that was done for us so we don't have to pay the wages of sin is done so we can realize what God has done for us. The kindness and the tolerance of God is, sinabi nga po ni Paul, is intended for us to come to our senses and repent. And when we say repent or we change, that's transformation. You still need to obey the law and change, transform, right? Amen. And so that grace that God gives us is not giving us permission to disobey the law, nor is it giving us permission to not follow the law,
It's the grace that gives us the ability to come to our senses and follow the Ang ganda. Ganda naman. Thank you, Jam Jam. Ang ganda naman ng youth. Na-amaze ako sa youth. Hallelujah. iPhone, sabi, hindi ho, dahil sa pananampalataya, teka, sandali. Nasaan na yun? Wait. Okay, teka, sandali lang. Binabasa ko si iPhone. Hindi ho, dahil sa pananampalatayang at dahil sa pananampalatayang at sa halip pinagtitibay pa ito. Amen. Thank you, Lord. No po, kasi kung walang faith, hindi tayo makasunod sa totoong obedience sa mga utos ng Diyos. Okay, good, good, good. At Rose Ann, wow, kalbayog. Yes. Yes, Rose Ann, go ahead. Good morning po, Pastora. Good morning, Rose Ann. Para sa akin po, Pastora, hindi mo pwede tanggalin yung batas ng Panginoon kasi kung may pananampalataya ka sa Kanya, ang batas itself is the Lord. Kasi sabi sa John 1:1 sa akin pong pagkakaintindi, nang pasimula ay naroon na sa salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At hindi, kung may pananampalataya ka sa Diyos, hindi mo pwede tanggalin ang batas ng Diyos. Dahil ang Diyos mismo, ang salita mismo ay ang batas ng Diyos. At ang batas ng Diyos ay yun lang po. Salamat. Amen. Ang ganda naman. O yan, Pastora Mercy. I am proud of you, Pastora Mercy. Hallelujah. Thank you, Lord. No, because po by obeying the law kasi, by obeying the dawn po tayo mag-work just listening. Okay, Dan. Tanggapin ko kasi nasa work ka. Hallelujah. Si Annalyn naman, sabi niya, pasensya na po, hindi ako nakakapag-participate. Kaya nandito po ako sa work, walang problema. Walang problema, Annalyn, that's okay. At we really have faith instead of avoiding the law, we must fulfill the law in our daily lives. Ayan, hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Ang ganda naman ng sagot. Ang ganda po ng mga sagot. Praise God. Lalo na sa ating mga youth, ang ganda ng sagot. Praise God. Yung mga sinasabi nila, meron pa pala. The law makes us realize where we fall short po. And it also guided us to teach us how to apply it in our lives. Amen, amen. Sabi nga, teka, let me show it. Deuteronomy 32. Hallelujah. Dito yan hinugot ni Paul. Deuteronomy 32. Praise God. Verse, teka na, saan bang verse na ito? Okay. Verse 45. Deuteronomy 32, chapter 32, verse 45. Ito yung hinugot ni Paul, 45 to 47. When Moses had finished reciting all these words to the people of Israel, he added, "Take heart all the words of warning I have given you today. Pass them on as a command to your children, so they will obey every words of these instructions." Ano yung words of warning? Nandyan sa kautusan ng Diyos. These instructions are not empty words. Ang book of law is also called book of instructions. These instructions are not empty words. They are your life. By obeying them, you will enjoy a long life in the land you will occupy when you cross the river Jordan. Praise the Lord. Hallelujah. Buhay natin mismo ang kautusan ng Diyos. Doon yun hinugot ni Paul, Hallelujah. So, hindi po natin ma-avoid ang law. Tingnan natin sa Joshua chapter 1. Joshua chapter 1, anong sabi ng Panginoon? Sa verse 6 to 9. Be strong and courageous.
For you are the one who will lead these people to possess all the land that I swore to their ancestors I would give them. Be strong, verse 7, and very courageous. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Anong instruction nito? The law. Do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Anong ibig sabihin yan? Huwag kang lumayo sa pamagitan ng pagliko-liko ng iyong pagsunod. Huwag kang dumiskarte sa iyong pagsunod. Yun ang ibig sabihin niyan. Lumiliko tayo sa ating pagsunod. Then you will be successful in everything you do. Ito yung sinasabi ni Moses sa 32:45 to 47 ba yung binasa natin. Sabi nga niya, these are your very own lives. Buhay natin ang kautusan ng Diyos. Kaya sabi ni Rose Ann, ang word ay law. Buhay natin. Kaya, pag sumunod ka sa batas ng Diyos, you will surely have success in your life. In everything you do, sabi dyan. Kaya sa verse 8, sabi niya, study this book of instruction continually. Tuloy-tuloy. Meditate on it day and night. Hindi pa minsan-minsan lang. Hindi kapag nautasan ka lang na magsalita o magbahagi ng salita ng Diyos. Meditate it day and night. So you will be sure to obey everything written on it. Ayon. Kaya nga, walang patid ang pag-aaral, walang patid ang pag-meditate, pagbulay-bulay sa salita ng Diyos. Bakit? Sabi dito, so that you will surely obey everything written on it. Kapag hindi tuloy-tuloy ang iyong pagbulay-bulay sa salita ng Diyos, malabo din ang iyong pagsunod. May sunod pa dyan. Only then will you prosper and succeed in all you do. Nandoon yung sikreto ng success. True success nasa pagsunod ng batas ng Diyos. Yan, ito yung success ni Joshua. Ito yung sinundan ni Joshua. Kaya verse 9. This is my command. Be strong and be very courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. When the word of God is with you wherever you go, ibig sabihin, yun ang sinabi ni Jesus sa John 15. Hallelujah. Ang sabi ni Jesus sa John 15, verse 5. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you cannot do anything. Hallelujah! Diba? Hindi iba ang New Testament sa Old Testament, kaya hindi pwedeng i-avoid ang law. Naunawaan? Yes. Amen po. Amen po. Ayan. Si John Bryan. No. Ay, grabe, no? May exclamation mark eh. No. Fulfillment of the law requires holiness. Only if we can claim that we are holy. Then we are not subject to the law as we do not know how to sin anymore. But while we are still in a sinful body, we need the law. Oh, ganda din ang sagot nito. Praise God. Hallelujah. Napakaganda. Maliwanag. Hindi pwedeng i-avoid. Hindi pwedeng i-obsolete. Pag in-obsolete mo yan, hindi ka magiging successful sa buhay mo. Ha? Kaya, kailangan sundin. Maraming salamat sa inyong pag-participate. I pray that you have understood all this discussion, this Q&A. Amen? Meron po bang tanong? Praise God.
Wala naman silang tanong. Takot kayo magtanong? Ayan. Next week, tayo po ay mag-proceed sa chapter 4. Ay, welcome to chapter 4. Amen? Ayan. Pagka mag-i-schedule din tayo, mahaba-haba ang chapter 4. Huwag hindi po tayo magmamadali. Right? Hinay-hinay para ang pag-aaral ay kailangan maunawaan. Paano ba't nag-aral ka pero hindi mo naunawaan? Yung mga sinasabi nila, nandun ako sa class pero wala akong maintindihan. Ay, ba't nandito ka pa? Dapat natulog ka na lang. Sayang yung oras mo. Di ba? Kung hindi maunawaan, sayang. Sayang dito. Nagkamutan. Oh, dahil mo alam mo, binabayaran ako ni Lord dito. Si Lord nagbabayad. Kayo libre. Libre yung pag-a-attend nyo. Pero si Lord nagbabayad sa akin ng time ko, oras ko. Kaya sabi ng Lord, 2 hours. Pero sumobra tayo ng 2 hours. Kaya may OT ako. 24 May minutes. bayad na. Thank you. May bayad din yun. Sayang ang bayad ni Lord kung hindi sa pupasok sa kokote. Diba? Kaya kailangan ipasok sa kokote. Kasi kayong mga nandito, kayo ay mga scholar ni Lord. Thank you, Jesus. Amen. Alam mo sa UP, Amen. kapag bumagsak kami sa subject, nasisermonan kami ng aming advisor at ng registrar. Ang sakit ng sermon nila. Bumagsak ka. Hindi mo ba naisip kung ilang Pilipino ang nagbayad ng tuition fee mo? Hindi mo ba naisip na marami pang mas worthy para makuha ang slot na ito kaysa sa'yo? Ay, manglupay-pay ka sa harap ng iyong advisor at ng registrar. Parang gusto mo lang umiyak. Sorry po, mahirap po kasi. Hallelujah. Kaya kayo, scholar kayo ng Lord. Huwag niyo sayangin ang scholarship. Amen? Loves kayo ni Lord eh. Amen? Yes po, praise God po, nandito ako. Amen. Glory to God. At maraming salamat at napapicture na ba tayo, Tons? Tapos na? Thank you. Hallelujah. Okay, Rose Ann, dahil maganda ang sagot mo, pag-pray mo tayo. Hallelujah, tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon sa oras na ito. Kami po ay may maraming natutunan o Diyos. Salamat po Panginoon sa lahat ng salita na iyong ibinahagi sa amin sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Pastora Tess. Lord, bless her more, O God. Her needs beyond her. Lahat ng kanyang pangangailangan, Panginoon. Salamat po, Lord, sa wisdom na iyong ibinigay sa kanya. Salamat po, Panginoon, maging man sa aming lahat, O Diyos, sa wisdom na iyong ibinigay na aming naintindihan ang lahat ng katuruan ni Pastora Tess, Panginoon. Salamat, O Diyos, maging man sa aming paghihiwalay sa gabing ito. Lord, samahan mo po kami sa aming pagtulog, possess our body, possess our soul, possess our spirit. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Amen. Amen. Hallelujah. Maraming salamat sa bawat isa at sa mga lahat na nag-participate. God bless you all. Mula hanggang next week. See Thank you you po, on Pastor Monday. Thank Tess. you. God bless God bless you. everyone. God Thank you bless po. you. Amen. Hallelujah. Praise God.